Sa isang liblib na sulok ng probinsya, matatagpuan ang baryo ng San Isidro, isang lugar na tila niyakap ng luntiang mabundok at sinabuyan ng katahimikan. Ang maaraw dito ay payapa, sinusundan ng agos ng ilog at huni ng maibon, ngunit sa mga nakdaang linggo, isang hindi may paliwanag na anino ang unti-unting gumagapang sa buong paligid. Ang nga gabi ay naging sobrang tahimik, isang katahimikan na nakakabingi, at ang naalagang hayop ng mataga-baryo ay isa-isang namamatay ng walang malinaw na dahilan. Sa gitnang lahat ng ito ay nakatira si Elara, isang dalagang kilala sa kanyang pambihirang kaalaman sa mga halamang gamot. Hindi siya palakibo at mas pinipili niyang kausapin ang kanyang nga halaman kaysa sa matao, ngunit ang kanyang kakayahang magpagaling ay kinikilala at iginagalang ng lahat. Isang umaga, habang abala si Elara sa pag-alaga ng kanyang hardin, natigil siya sa pagdating ng isang pamilyar na boses. Si Marco, ang kanyang dating kasintahan, ay nakatayo sa may tarangkahan, may dalang isang ngiti at isang maliit na bayong. Elara, mas lalo ka yatang gumaganda habang nag-isa ka. Biro ni Marco, pero may bahit ng sinseridad sa kanyang nga mata. Hindi umimik si Elara. Tiningnan lang niya ito mula ulo hanggang paa. Ano na naman ang kailangan mo? At tigilan mo ako sa maganyang biro mo. Malamig na tugon niya. Umiti lang si Marco at itinaas ang bayong. May dala ako para sa iyo. Alam kong magugustuhan mo to. Galing pa ito sa isang matanda na nakilala ko sa bundok. Inilabas niya mula sa bayong ang isang bagay na agad na kumuha sa atensyon ni Elara. Isa itong ugat ng halaman, ngunit hindi pangkaraniwan. Ito ay kulay itim na parabang sinunok na uling at may mga hiblang tila ugat ng isang matandang puno. Ugat ng dilim. Yan ang tawag sa akin ng matanda. Sabi ni Marco. Dahan-dahang kinuha ni Elara ang ugat. Sa sandaling dumampi ang kanyang madaliri dito, isang kakaibang enerhiya ang gumapang sa kanyang buong braso. Isang enerhiya na malakas at punong misteryo. Ramdam niya ang pulso nito na tila may sariling buhay. Saan mo ito nakuha? Tanong ni Elara, hindi mayalis ang tingin sa itim na ugat. Basta, sa isang ermitanyo. Sabi niya, ibigay ko raw sa taong may kakayahang umintindi sa kapangyarihan nito. Sagot ni Marco. Bago pa man makasagot si Elara, pareho silang napalingon nang marinig ang nakmabadaling yabag at sigawan mula sa di kalayuan. Isang taga-baryo ang tumatakbo. Humihingal at takot na takot. Tulungan niyo kami. Sinugot na naman ng kung anong halimaw ang makambing. Sa may sapa, ang nabulungan ng takot ay naging isang malakas na sigaw. At alam ni Elara na ang aninong bumabalot sa San Isidro ay nagsisimula ng magpakita ng kanyang tunay na mukha. Ang sigaw ng taga-baryo ay nakiwan ng pait sa hangin. Ngunit ang ugat na itim sa kamay ni Elara ay tila may sariling sagot. Isang malamig na bigat na nagsasabing ang kaguluhan ay nagsisimula pa lamang. Sa pinakadulong bahaging San Isidro, kung saan ang mapuno niyog ay yumuyuko na tila nagbibigay respeto sa kadiliman ng gubat, nakatayo ang maliit na bahay ni na Aling Sofia at ng kanyang kinukop na anak, si Luna. Ang kanilang buhay ay simple, hinabi mula sa mga sinang araw sa umaga at magakwentong bayan sa gabi. Si Luna, isang batang may mamatang tila bituin, ay ang tanging liwanag sa buhay ni Aling Sofia. Madalas, habang nahabig ang banik si Aling Sofia, si Luna naman ay abala sa pagguhit sa lupa gamit ang isang patpat. Lumilikang nga bulaklak at ibon na tanging. Sa kanyang murang imahinasyon lamang nabubuhay. Ang kanilang kaligayahan ay isang maliit na kandila sa gitna ng malawak na kadiliman. Isang bagay na marupok at madaling patayin. At nang gabing iyon, dumating ang hangin upang subukan ang ningas nito. Nagsimula ito sa isang mahinang pakulok mula sa malayo, isang babala mula sa mabundok. Unti-unti, ang kalangitan ay nagdilim, tinakpan ng makakapal na ulap ang buwan at mga bituin. Ang mahinang ambon ay naging isang malakas na buhos ng ulan. At ang hangin ay nagsimulang umaalulong, isang malungkot na awit ng paparating na panganib. Sa loob ng kanilang munting bahay, sinindihan ni Aling Sofia ang isang gasera. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa kanilang nga mukha, lumilikha ng magumagalaw na anino sa dingding. Huwag kang matakot anak, sabi ni Aling Sofia kay Luna na nakayakap ng mahigpit sa kanyang baywang. Bayo lang iyan, lilipas din. Ngunit hindi ito ordinaryong bayo. May dala itong kakaibang lamik, isang lamik na tumatagos hanggang sa buto. At kasabaying bawat dagundong kulok, may iba pang tunok silang naririnig. Isang kalusko sa labas, sa may halamanan. Ano iyon, inay? Nanginginit na tanong ni Luna. Wala iyon, sanga lang ng bayabas na hinahampas ng hangin. Sagot ni Aling Sofia, bagamat siya man ay nagsisimula ng kabahan. Ang kaluskos ay naging isang malinaw na pagkamot.
tila mahabang kuko na gumuguhit sa kanilang dingding na gawa sa sawali. Napabangon si Aling Sofia, kinuha ang ita na nakasabit sa dingding. Ang tibok ng kanyang puso ay tila nakikipag-unahan sa patak ng ulan sa kanilang bubong. Bigla, isang malakas na kalabaw ang yumanik sa kanilang pinto na tila may isang malaking bagay na buwang lakas na ibinangga dito. Napasigaw si Luna sa takot. Muling bumangga ang kung anuman sa pinto at sa pagkakataong ito, narinig nila ang pagkaputol ng kahoy. Hindi na ito hayop, hindi na ito hangin. Isang malalim at garalgal na ungol ang kanilang narinig mula sa labas. Isang tunok na hindi galing sa nilalang na pamilyar sa mundo nga tao. Sa isang iglap, gumuho ang kanilang pinto. Pumasok ang malakas na hangin at ulan at kasabay nito, isang malaking anino ang tumambat sa kanilang harapan. Hindi maninak ni Aling Sofia ang mukha nito sa dilim, ngunit kitang-kita niya ang dalawang mata nitong nakbabaga na parang mapiraso ng impyerno. Isang mabahong amoy, pinagalong na bubulok na lupa at dugo, ang pumuno sa hangin. Luna, magtago ka. Iyon na lamang ang naisigaw ni Aling Sofia bago siya sinugot ng nilalang. Ang sumunod na masandali ay isang bangungat ng matunok. Ang sigaw ni Aling Sofia na napuno ng sakit at takot, ang paktilapon ng mga gamit, ang pagbasak na banga, at ang nakakakilabot na tunong ng laman na napupunit. Ginawa ni Aling Sofia ang lahat para protektahan si Luna. Ginamit ang kanyang katawan bilang panangga, ngunit ang lakas ng halimaw ay hindi mapapantayan. Ang huling nakita niya, bago siya mawalan ng malay, ay ang aninong papalapit sa kanyang anak na ngayon ay hindi na gumagalaw sa isang sulok. Pagkatapos, tanging katahimikan na lamang ang nahari na sinasabayan ng walang tigil na pagbuhos ng ulan. Kinabukasan, sumikat ang araw sa isang wasak na tanawin. Ang badyo ay tapos na. Ngunit, nagiwan ito NG Bakas NG Pinsala. Isang kapitbahay, si Mang Cardo, ang nagtungo kina Aling Sofia upang humingi sana ng asin. Ngunit ang kanyang pagtawag ay sinalubong ng nakabibinging katahimikan. Nang makita niya ang sirang pinto, agad siyang kinutuban ng masama. Ang kanyang sigaw ng pagkasindak ang gumising sa buong baryo. Ang loob ng bahay ay tila dinaanang ng isang buhawi. Ang magamit ay nakalat at wasak. Sa gitnang lahat, nakahandusay si Aling Sofia, naliligo sa sariling dugo at halos hindi na humihinga. Sa isang sulok, nakita nila si Luna. Walang malay, ang damit ay punit-punit. Ang mas nakapangingilabot ay ang tatlong malalalim na hiwa sa kanyang braso at dibdib. Hindi ito sugat mula sa ita o kutsilyo. Ang may ito ay malalapat na kalmot na tila ginawang isang mabangis na hayop, ngunit walang hayop sa gubat na may ganoong kalalaking kuko. Nagtipon ang nga taga-baryo, ang kanilang nga mukha ay puno ng takot at pagtataka. Ang ilan ay nagsabing marahil ay isang malaking baboy ramo, ngunit ang mamatatanda ay nagbubulungan sa isang sulok. Isang pangalan ang paulit-ulit nilang binabanggit, isang pangalan na kinatatakutan kahit sa sikat ng araw, aswang. Walang anumang halamang gamot ang makapagpagaling sa sugat ni Luna. Sa halip na gumaling, ito ay lalong nangitim sa mga gilid at ang bata ay nilalagnat ng mataas. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang lalaki ang tumakbo papunta sa bahay ni Elara. "Elara, tulungan mo kami." Si Luna, mamamatay na siya. Sigaw nito. Hindi naktagal, dumating si Elara. Kasama si Marco na hindi na umalis sa kanyang tabi mula nang ihatid ang ugat. Ang kanyang pagdating ay tila nakdala ng isang saglit na katahimikan sa magulong paligid. Pumasok siya sa loob ng nawasak na bahay. Ang amoy ng dugo at takot ay nanunuot sa hangin. Nilapitan niya ang nakahigang bata. Habang tinitingnan ng ibang manggagamot ang pisikal na sugat, si Elara ay may ibang nakikita. Idinampi niya ang kanyang kamay malapit sa makalmot ni Luna. At naramdaman niya ito. Isang matinding lamig ang nanggagaling sa sugat. Isang lamig na hindi mula sa mundong ito. May lason dito, isang lason na hindi lamang sumisira sa laman, kundi dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa. At sa sandaling iyon, alam ni Elara na ang halimaw na dumalaw sa San Isidro ay hindi pa tapos sa kanyang pangangaso. Ito ay simula pa lamang. Ang lamig na nanggagaling sa sugat ni Luna ay hindi pangkaraniwan at sa gitna ng pag-iyak at pag-alala ng mga taga-baryo, tanging si Elara lamang ang nanatiling kalmado. Ang kanyang isip ay gumagana na parang isang makina. Pinag-aralan ang bawat detalye ng trahedya. Tumahimik kayo. Mahinahon ngunit may autoridad na utos niya. Agad na natahimik ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanya. Nakahanap ng kahit anong bahid ng pag-asa. Hindi ito gagaling sa dahon ng bayabas o sa bulak. Dagdag pa niya. Habang ang kanyang nga daliri ay marahang sinusundan ang nangingitim na gilit ng sugat.
ngunit hindi niya ito direktang hinahawakan. May lason ito. Isang sumpa na kumakain sa kanyang lakas. Kailangan nating ngang lunas na kasing lakas ng kamandar na ito. Napatingin siya kay Marco. Isang tingin na puno ng kahulugan. Agad na naintindihan ni Marco ang ibig niyang sabihin. Tumango ito at mabilis na tumakbo palabas. Bumalik sa bahay ni Elara upang kunin ang itim na ugat. Samantala, inutusan ni Elara ang matao sa loop. Bigyan ninyo ako malinis na bato, isang malit na lusong, at kumuha kayong langis ng niyog at 7 dahon ng kalamansi. Ang kanyang nautos ay malinaw at tiyak. Walang lugar para sa pag-alinlangan. Nakmamadaling kumilos ang nga tao. Ang kanilang takot ay napalitan ng isang desperadong pagsunod. Sa sahig na kawayan, lumiha si Elara ng isang maliit na espasyo. Inilatak niya ang isang malinis na tela. Nang dumating si Marco, dala ang ugat ng dilim. Tila mas lalong dumilim ang sulok na iyon ng bahay. Kinuha ni Elara ang ugat at sa pagkakataong ito, hindi na niya ininda ang kakaibang enerhiya nito. Sa halip ay tinanggap niya ito. Ito ang kanilang tanging pag-asa. Inilagay niya ang isang pirasong ng ugat sa lusong at nagsimula itong bayuhin gamit ang bato. Ang bawat pagbayo ay gumagawa ng isang tunok na malalim at mabigat na tila umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang matigas na ugat ay unti-unting nadudurok, nagiging isang pinongpulbos na kasing itim ng gabi na walang bituin. Ang amoy nito ay kakaiba, isang pinahalong lupa, insenso, at isang bagay na sinauna at hindi mapangalanan. Kinuha niya ang 7 dahon ng kalamansi at binigay ito sa pulbos. Ang katas nito ay sumisirit at nagbibigay ng isang matapang na amoy. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinuhos ang langis ng niyog. Habang ang kanyang malabi ay bumubulong ng masalitang hindi maintindihan ng nga nakapaligid sa kanya, isang sinaunang dasal na itinuro pa ang kanyang lola para sa pagtataboy ng masasamang espiritu. Ang dating itim na pulbos ay naging isang makapal at malapot na pamahid na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng gasera. Handa na ang gamot. Huminga ng malalim si Elara. Tila nagipon ng lakas mula sa lupa. Dinala niya ang maliit na mangkok na may lamang itim na pamahid palapit kay Luna. Ang mataw ay napaatras. Isang halong ng takot at pagkamangha ang mababasa sa kanilang nga mukha. Ito ay hindi na isang simpleng panggagamot. Ito ay isang ritual. Marahan niyang ipinahit ang maitim at malakit na substansya sa isa sa mga sugat ni Luna. Ang reaksyon ay agaran at marahas. Isang malakas na sumitsit na tunok ang umaling aunaw, na parabang nagbuhos kang tubig sa nagbabagang uling. Itim na usok ang biglang lumabas mula sa sugat. May dalang amoy na nakakasulasok, amoy ngang sinusunog na laman at nabubulok na halaman. Napasigaw sa takot ang ilang babae, habang ang lalaki ay napahawa sa kanilang nga ita. Ang katawan ni Luna ay biglang nanigas at umarko. Isang tahimik na sigaw ang tila gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan. Para sa isang nakakakilabot na sandali, inakala ng lahat na iyon na ang katapusan ng bata. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, ang katawan ni Luna ay muling lumapat sa bani. Ang usok ay unti-unting nawala. Ang dating nangingitim at namamaga na sugat ay tila humupa. At ang lagnat sa kanyang balat ay nagsimulang mawala. Ang kanyang pahinga, na kanina ay hirap at mababaw, ay naging malalim at regular. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ng nga nasa silid. Gumagana ang gamot, ngunit hindi pa tapos si Elara. Isa-isa niyang pinairan ang lahat ng sugat ni Luna at sa bawat pahit, parehong marahas na reaksyon ang nangyayari hanggang sa ang lahat ng lason ay tila nailabas na sa anyo ng maitim na usok. Nang matapos siya, si Luna ay mahimbing nang natutulog, ngunit hindi ito isang payapang tulog. Ito ay isang pagtulog na sobrang lalim na tila ang kanyang kaluluwa ay naglalakbay sa isang lugar na malayo at madilim. Buhay siya ngunit hindi pa siya nakbabalik. Sa sandaling iyon, isang malakas na boses ang pumuno sa silid. Purihin ang Diyos. Si Lolo Mateo, ang pinakamatanda at pinakarespetadong tao sa baryo, ay pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-alala, ngunit ang kanyang mamata ay matalas. Sinusuri ang bawat sulok ng silid. Lumapit siya kay Elara at tinapik ito sa balikat. Isang tunay na manggagamot. Ipinakita mo ang tapang at dunong na bihira na nating makita sa panahon ngayon. Sabi niya. Ang kanyang boses ay nagbibigay ng kapanatagan sa mga natatakot na taga-baryo. Tiningnan niya si Luna at umiling. Naitaboy mo ang lason, Elara. Ngunit ang halimaw na may gawa nito ay gutom pa rin. Minarkahan na niya ang batang ito. Babalik siya. Naglabas si Lolo Mateo mula sa kanyang bulsa nga ilang anting-anting na gawa sa kahoy at buto at isang supot na naglalaman ng pinahalong asin at abo. Kailangan nating saliyuhan ang bahay na ito, deklara niya.
Ang masamang espiritu ay hindi makakapasok sa lugar na may basbas. Inutusan niya ang makalalakihan na maglagay ng asin sa bawat bintana, pintuan at magasiwang ng bahay. Siya mismo ang nagsabit ng anting-anting sa itaas ng mga pasukan habang bumubulong ng mga dasal sa Latin. Ang kanyang makilos ay solemne at punong kapangyarihan at ang matagabaryo ay nakaramdam ng seguridad. Ngunit si Elara sa kabilang pagod ay may ibang naramdaman. Habang pinagmamasdan niya si Lolo Mateo, napansin niya ang isang kakaibang kislap sa mga mata. Nito nang tingnan nito ang natutulok na si Luna. Isang kislap na hindi nababagay sa isang nag-alalang matanda. Naramdaman din niya na sa kabilang maanting-anting at asin may isang bahagi ng bahay, isang madilim na sulok na nanatiling napakalamig. Ang panganib ay pansamantalang napigilan. Ngunit alam ni Elara sa kaibuturan ng kanyang puso na ang laban ay hindi pa tapos. Ang ugat na itim ay nagligtas sa buhay ni Luna, ngunit nagbukas din ito ng isang pinto patungo sa isang mundo kung saan ang anino ay may pangil at ang tiwala ay maaring maging isang nakamamatay na patibong. Ilang araw ang lumipas matapos ang gabing iyon ng lagim. Isang huwat na kapayapaan ang bumalot sa bahay ni na Aling Sofia. Siya ay unti-unti nang nagpapagaling mula sa kanyang masugat. Tinutulungan ng mga kapitbahay na nag-aalay ng pagkain at dasal. Ngunit ang kanilang ngiti ay hindi umaabot sa kanilang mamata. Ang lahat ay naghihintay, nakikiramdam, sapagkat si Luna ay nananatili sa isang malalim na pagkakatulog na tila isang manikang babasagin na ayaw ng magising. Si Elara at Marco ay hindi umalis sa kanyang tabi, nagbabantay sa paghali-halili. Ang bigat sa loob na bahay ay halos pisikal na, isang presyon sa hangin na nagpapahirap sa paghinga. Ang anting-anting ni Lolo Mateo ay nakasabit sa bawat sulok, ngunit sa halip na magbigay ng kapanatagan, ang nga ito ay tila mga tahimik na saksi lamang sa isang hindi nakikitang labanan. Sa ikatlong araw, sa pagitan ng pagampas ng sikat ng araw sa bintana, gumalaw ang nga daliri ni Luna. Napahinto sa paghinga si Aling Sofia, dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang nga mata. Sa isang saglit, isang alon ng kagalakan ang bumuhos sa silid. "Luna, anak ko," naiya na sabi ni Aling Sofia. Ngunit nang tingnan ni Elara ang mamatangata, nawala ang kanyang sariling ngiti. Ang dating nining at kuryosidad sa mamata ni Luna ay wala na. Napalitan ito ng isang blangkong tingin. Isang tingin na tila mas matanda pa sa kanyang edad, na parabang nakakita ito ng bagay na hindi dapat masilayan ng isang musmos. Hindi siya umiyak, hindi niya hinanap ang kanyang ina. Tumingin lang siya sa kisame na tila pinaaralan ng mahiblang ang kahoy. Tubig, iyon ang una at tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay walang emosyon, na parang sa ibang tao nang galing. Wala siyang maalala sa pag-atake, wala siyang maalala sa halimaw. Para sa kanya, nagising lang siya mula sa isang mahabang panaginip. Ngunit ang tunay na bangungot ay magsisimula pa lamang sa kanyang pagising. Nang gabing iyon, nagsimula ang masigaw. Isang nakakapangilabot na sigaw ang pumunit sa katahimikan na nagpatayo sa lahat ng balahibo ni Elara. Namamadali silang pumasok sa silid ni Luna at natapuan itong nawawala sa higaan. Ang nga braso at binti ay pumapalag na tila may nakikipagbuno sa kanya. Ang kanyang nga mata ay dilat na dilat, ngunit hindi sila nakikita. Nakatingin ito sa isang bagay na tanging siya lamang ang nakakasilay. At pagkatapos, nagsalita siya. Ngunit hindi ito ang kanyang boses. Isang garalgal at malalim na tinik ang lumabas sa kanyang lalamunan. Bumibigkas ng mga salitang kasing tulis ng mapira-pirasong salamin. Hic non est domus tua maligno. Naintindihan ni Elara ang huling salita, maligno. Isang salitang madalas gamitin ng kanyang lola upang ilarawan ang pinakamasamang uri ng nilalang sa dilim. Sinubukan nilang yakapin si Luna para kumalma. Ngunit ang lakas ng malit na bata ay hindi kapanipaniwala, na tila may ibang puwersa na gumagalaw sa kanyang katawan. Pagkatapos ng ilang minuto, bigla na lang siyang tumigil, bumagsak sa higaan at muling natulog na parang walang nangyari. Kinabukasan, ang takot ay malinaw na nakaukit sa mukha ni Luna. Nanginginig siyang ikinuwento kay Elara ang kanyang panaginip. Isang gubat na walang dahon ang mapuno, isang kalangitan na may itim na araw, at isang boses na malamig at mapangakit. Bumubulong ng kanyang pangalan. Nangan akong iuwi na siya sa kanyang tunay na tahanan. Naririnig ko siya kahit gising ako. Ate Elara, umiyak na sabi ng bata. Parang may humihila sa akin. Sinasabi niya na pumunta raw ako sa gubat sa likod ng bahay. Ayoko pong sumama. Ang takot ni Luna ay tila nagbigay lakas sa presensya sa loob ng bahay. Ang magkababalahan ay naging mas madalas at mas matapang. Isang gabi, habang nagtitimpla ang taha sa si Marco sa kusina, ang tasa na nasa ibabaw ng sa ibigla na lang gumulong at nahulog sa sahig.
Nakapira-piraso kahit walang sinumang gumalaw dito. Ang amuing sunod na laman ay bigla na lang lilitaw sa sala, napakatindi na halos makasuka sila. At pagkatapos ay bigla na lang mawawala. Madalas, sa gilid ng kanilang mata, may nakikita silang isang anino, isang matangkat at payat na anino na mabilis na naglalaho kapag kanilang lilingunin. Ang maanting-anting ni Lolo Mateo ay tila walang silbi. Sa katunayan, napansin ni Elara na sa tuwing may kakaibang nangyayari, ang maanting-anting ay marahang umuugoy na parabang sumasabay sa ritmo ngang kasamaan sa halip na labanan ito. Sa gitna ng lumalalang tensyon, isang pamilyar na boses ang bumasak sa katahimikan. Magandang buhay mga sirena ng kagubatan. May dala akong prutas para sa matao mukhang kailangan ng bitamina. Si Rico, ang masayahin at maingay na kaibigan ni Elara, ay dumating. Ang kanyang presensya ay tila nakdala ng isang saglit na liwanag sa madilim na bahay. Ano ba ito? Parang may lamay. Biro niya. Ngunit nang makita niya ang maseryosong mukha ni na Elara at Marco, agad ding nawala ang kanyang ngiti. Sinubukan pa rin niyang pagaanin ang loop ng lahat na kwento ng mga tsismis sa baryo. Naku, alam niyo ba? Si Aling Puring nahulog sa kanal dahil sa kalasing. Aray, napasigaw siya nang ang nakasara at nakatarangkang pinto sa likod niya ay biglang bumukas ng dahan-dahan. Gumagawa ng isang nakakakilabot na langit-ngit. Nanlaki ang mata ni Rico. Namutla ang kanyang mukha. Ay naku, parang tinatawag na ako nanay ko. Sige, una na ako ha. Sabi niya at halos patakbong umalis. Ang kanyang biglaang pag-alis ay nag-iwan ng isang mas malalim na takot. Kung kahit ang isang taong hindi naniniwala ay nakaramdam nito, gaano pa kaya sila na araw-araw itong nararanasan? Nang gabing iyon, napatunayan ang lahat ng kinatatakutan ni Elara. Nagising siya sa gitnang gabi dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Tahimik ang buong bahay. Tiningnan niya ang higaan ni Luna at halos huminto ang kanyang puso. Wala ang bata. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad palabas ng silid. Natakpuan niya si Luna. Nakatayo sa harap ng bintana sa sala na nakabukas ng maluwak. Ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Naliligo sa maputlang liwanag ng buwan. Nakatingin siya sa madilim na gubat sa labas at bumubulong. Bumubulong siya sa parehong sinaunang lengguwahe na narinig ni Elara sa kanyang bangungot. Hindi ito isang panaginip, ito ay isang pag-usap. Tumingin si Elara sa direksyon ng tinitignan ni Luna, sa kadiliman sa pagitan ng mapuno, at sa isang sandali na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Sigurado siyang may nakita siya. Dalawang pulang mata, nagbabaga sa dilim, nakatitik pabalik sa kanila, nanunuot, naghihintay. Sa sandaling iyon, alam ni Elara na ang halimaw na sumugat kay Luna ay hindi ang kanilang tunay na kaaway. Iyon ay isang sugo lamang. Ang tunay na laban, ang mas nakakatakot na laban, ay hindi para sa katawan ng bata, kundi para sa kanyang kaluluwa. At sila ay natatalo. Ang imahe ni Luna na nakikipausap sa kadiliman ay tila isang tinik na bumaon sa isipan ni Elara. Dahan-dahan niyang inakay pabalik sa higaan ng bata, na ngayon ay tila isang walang malay na manikamuli. Pero alam ni Elara na ang katahimikan na ito ay isang pakukunwari. Ang kanyang isip ay puno ng tanong na walang sagot. Bakit si Luna? Bakit sa ganitong paraan? Ang pag-atake ay hindi basta-basta. Ito ay personal. Ito ay may layunin. Lumabas siya ng silid at natakpuan si Marco na nakabantay sa may pintuan. May hawa na ita. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nakita ko, bulong ni Elara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Hindi lang siya na nanaginip, Marco. May kausap siya sa labas at may sumasagot. Tumingin sila sa isa't isa at sa kanilang mata, iisa ang konklusyon. Ang lunas sa sakit ni Luna ay balas samga dahon ng ugat kundi na samgalihim na itinatago ni Aling Sofia. Natakpuan nila si Aling Sofia sa isang sulok ng sala, mahigpit na hawak ang isang rosaryo. Ang kanyang ngalabi ay walang tigil sa pakbulong ng madasal, ngunit ang kanyang mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Lumuhod si Elara sa kanyang harapan. Ang kanyang pagod na mukha ay sumasalamin sa sariling paghihirap ng matanda. Aling Sofia, marahan niyang simula. Kailangan po nating mag-usap. Ang nga nangyayari kay Luna, lumalala na po. Nakita ko siya kanina sa may bintana. Nagsasalita ng lengguwaheng hindi ko maintindihan. Tila may tinatawag siya o may tumatawag sa kanya mula sa gubat. Agad na umiling si Aling Sofia. Ang kanyang nga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi totoo yan. Guni-guni mo lang iyan, Elara. Pagod ka na kaya kung ano-ano na ang nakikita mo. Ang mabilis niyang sagot. Ang kanyang boses ay may bahit ng galit. Isang galit na nagmumula sa takot. Tumayo siya at tumalikot.
na parabang ang pagtalikod sa usapan ay maglalaho sa katotohanan. Ngunit hindi sumuko si Elara. Tumayo rin siya at marahang hinawakan ang braso ng matanda. Hindi po ako nakakamali, git niya. Ang kanyang boses ay mas matatak na ngayon. Nararamdaman ko ang presensya sa bahay na ito. Isang presensya na hindi napapalayas ng asinongang maanting-anting. Isang presensya na nakatuon lamang kay Luna. Aling Sofia, pakiusap. Ang paglilihim ninyo ang dahan-dahang pumapatay sa kanya. Kailangan kong malaman. Sino po ba talaga si Luna? Bakit siya ang pinupuntiryang halimaw na iyon? Hindi ko alam. Sigaw ni Aling Sofia, bumubuhos na ang kanyang maluha. Anak ko siya. Wala siyang kinalaman sa mademonyong ito. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang mahinang ungol ang narinig nila mula sa silid ni Luna. Isang salita, malinaw at nakakakilabot, ang umaling-aungaw sa buong bahay. Fenit, ang salitang iyon, kahit hindi nila naintindihan, ay tila isang latigo na humampas sa huling pader ng paktanggi ni Aling Sofia. Gumuho siya. Napapo siya sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagiyak. Ang rosaryo ay nahulog mula sa kanyang makamay. Sa wakas, sumuko na siya sa bigat ng lihim na kanyang pasan-pasan sa loob ng maraming taon. Patawarin mo ako, Elara. Patawarin mo ako, aking Luna, hikbi niya. Si Elara at Marco ay naupo sa kanyang tabi, naghihintay. At sa gitna ng katahimikan na binabasak lamang ng kanyang hikbi, sinimulan ni Aling Sofia ang kanyang kwento. Hindi siya galing sa akin bulong niya. Maraming taon na ang nakalipas. Isang gabi, katulad ng gabing umatake ang halimaw, isang malakas na bagyo ang humahagupit sa buong baryo. Ang hangin ay umuungol na parang isang kaluluwang ligaw, at ang ulan ay tila maluhang hindi na tumitigil. Ikinuwento niya kung paanong sila ng kanyang yumaong asawa na matagal nang naghahangat ng anak ay nagising sa isang malakas at desperadong katok sa kanilang pinto. Nang buksan na aking asawa ang pinto, isang lalaki ang bumungat sa amin. Basang-basa sa ulan, sugatan, at ang kanyang nga mata. Puno iyon ng takot na hindi ko pa nakikita kanino men. Para siyang hinahabol nga ang kamatayan. Sa kanyang nga bisik, may dala itong isang sanggol na nababalot sa isang maitim na tela. Ang sanggol ay mahimbing na natutulok. Tila walang kamalay-malay sa bagyo sa labas at sa bagyo sa pusong lalaking may dala sa kanya. Pakiusap, pagmamakaawa raw ng lalaki. Ang kanyang boses ay paus at nanginginig. Hindi ko na siya kayang protektahan. Hinahabol kami ng maanino. Ang batang ito, siya ay mahalaga. Siya ay minarkahan. May liwanag sa kanya na gusto nilang kunin. Hindi na nagpaliwanag pa ang lalaki. Inilagay niya ang sanggol sa makamay ni Aling Sofia. Palakihin ninyo siyang parang tunay ninyong anak. Itago ninyo siya. Huwag ninyong hahayaan na malaman ng kahit sino ang kanyang pinakmulan. Iyon lang ang paraan para manatili siyang litas. Sino ka? Sino ang humahabol sa inyo? Tanong daw ng asawa ni Aling Sofia. Ngumiti lang daw ng malungkot ang lalaki. Isa lang akong ama na nagkulang. At ang humahabol sa amin, mas mabuting hindi nyo na malaman. Bago ito umalis, may inilagay itong isang maliit na kwintas sa liknang sanggol. Isang kwintas na may palawit na tila isang pira-pirasong ang pinakintap na batong ng buwan. Pagkatapos ay tumalikot na ito at nawala sa gitna ng malakas na ulan na parang isang multo na hindi na muling napakita. Ang batang iyon, humihikbing sabi ni Aling Sofia, ay si Luna. Para sa amin ng aking asawa, isa siyang biyaya mula sa langit. Ang sagot sa aming mapanalangin. Kaya itinago namin ang katotohanan. Pinalaki namin siya na punong pagmamahal. Sa paglipas ng mga taon, ang alaalang gabing iyon ay unti-unting lumabo. Naging isang panaginip na lang. Pinilit kong kalimutan. Inakala ko, ligtas na siya. Tumingin siya kay Elara. Ang kanyang nga mata ay punong pagsisisi. Ngayon, ang panaginip na iyon ay bumalik para maging isang bangungot. Ang kwento ay tapos na. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Hinawakan ni Elara ang nanginginit na kamay ni Aling Sofia. Walang bahit ng pahuhusga sa kanyang nga mata. Tanging awa at pakunawa. Hindi po kayo nakulang, mahinang sabi ni Elara. Kayo po ang kanyang ina. Ang pagmamahal ninyo ang nagligtas sa kanya noon. Ngumiti siya ng malungkot. Pero ngayon, para mailigtas natin siya muli, kailangan nating harapin ang katotohanan. Kailangan nating hanapin ang lalaking iyon. Kailangan nating alamin kung anong liwanag ang mayroon si Luna na kinatatakutan ng kadiliman. Tumingin si Elara sa natutulok na bata sa kabilang silid. Hindi na siya isang ordinaryong biktima sa kanyang paningin. Siya ay isang susi, isang misteryo, isang batang minarkahan ng tadhana. Ang lihim ay nabunyak na.
at ang daan na kailangan nilang tahakin, bagamat mas mapanganib, ay mas naging malinaw na ngayon. Ang umaga pagkatapos ng pag-amin ni Aling Sofia ay nakdala ng isang bagong uri ng bigat sa hangin. Ang takot na dulot ng hindi malamang dahilan ay napalitan ng isang mas malinaw, ngunit mas nakakatakot na katotohanan. May isang ama na kailangang hanapin, isang kwentong kailangang buuin. Sa harap ng malit na altar, sinindihan ni Elara ang isang kandila. Ang usok nito ay umakyat na tila isang dasal. Aling Sofia, marahan niyang tanong. Subukan niyo pong alalahanin ang lahat. Kahit ang pinakamalit na detalye ay maaring makatulong. Pumikit si Aling Sofia. Ang kanyang muka ay nakpakita ng hirap sa pahukay ng isang alaalang matagal na niyang ibinaon. Ang pangalan, hindi niya sinabi. Ngunit sa gitna ng kanyang laknat, habang nanginginig siya sa takot at lamig, may binulong siya, isang pangalan. Damian. Ang pangalan ay tila isang dayuhan sa kanilang malabi. Isang tuno na walang katukma sa kanilang baryo. May iba pa po ba? Tanong ni Elara. Ang tela, biglang sabi ni Aling Sofia. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang silid at bumalik na may daladalang isang lumang baul na kahoy. Mula sa loob nito, kinuha niya ang isang piraso na tela, maitim at makapal. Iyon ang telang ibinalot kay Luna. Inabot niya ito kay Elara. Ang tela ay may kakaibang pakiramdam, malambot ngunit matibay, at may mahinang amoy. Isang amoy na hindi pamilyar kay Elara. Tila pinahalong maugat at daktang isang punong hindi tumutubo sa kanilang magubat. Ito na ang kanilang maunang pahiwatik. Isang pangalan, isang amoy. Dala ang mga ito. Sinimulan ni na Elara at Marco ang kanilang paghahanap. Nag-ingat sila sa kanilang mga tanong. Hindi nila maring sabihin ang buong katotohanan dahil magdudulot lamang itong gulat at mas malaking takot sa buong baryo. Ang kanilang kwento ay simple. Si Luna ay may kakaibang sakit na hindi kayang gamutin ng ordinaryong nga halaman at nakahanap sila nga isang makapangyarihang albularyo o manggagamot na maaring may alam tungkol dito. Ngunit ang San Isidro ay isang maliit na lugar na punong takot. Ang nga matatandang kanilang nilapitan ay agad na nagsasara ng kanilang nga pinto. Kuwak ninyong gisingin ang mga natutulok na demonyo, babala ng isang matandang babae habang mabilis na isinasara ang kanyang bintana. Ang iba naman ay nagbibigay ng mamaling impormasyon. Itinuturo sila sa mga ordinaryong mananambal na walang alam kundi madasal at tapal. Ang bawat pagtanggi at bawat blangkong tingin ay tila isang pader na humaharang sa kanila. Sa gitnang kanilang pagtatanong sa isang grupong nga magsasaka, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang usapan. Elara, Marco, mukhang malalim ang inyong hinahanap. Si Lolo Mateo ay papalapit sa kanila. Ang kanyang tungkot ay marahang tumutukot sa lupa. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng tila amang pag-aalala. Hinila niya sila palayo sa managusyosong mga mata. Narinig ko ang pangalang inyong hinahanap, sabi niya sa mahinang boses. Damian, isang pangalan na matagal nang isinumpa sa lugar na ito. Itigil niyo na ang paghahanap na ito para na rin sa inyong kaligtasan. Ang kanyang nga salita ay punong gababala. Hindi niyo siya kilala. Si Damian ay hindi lang isang albularyo. Isa siyang mambabarang, isang mangkukulam na nakipag-isa sa mga nilalang sa kadiliman. Dahil sa kanyang maitim na ritual, isang sumpa ang bumaksak sa ating baryo noon. Maraming nakasakit, maraming namatay. Itinakwil siya, pinalayas, para lamang mailigtas ang natitira sa atin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Elara. Ang paghahanap sa kanya ay muling pagbubukas sa isang sugat na matagal nang nagilom. Magdadala lang itong kamalasan. Pabayaan niyo na si Luna sa akin. Ako ang bahala sa kanya. Si Marco ay tila natinak sa bigat ng mga salita ni Lolo Mateo. May autoridad at katapatan sa boses ng matanda na mahirap pagdudahan. Ngunit para kay Elara, ang babala ni Lolo Mateo ay naksilbing panggatong sa kanyang determinasyon. Bakit ganun na lamang ang kanyang pagpipilit na itigil sila? Ang tindi ng kanyang babala ay tila isang despradong pagtatangka na itago ang isang bagay. Alam ni Elara na hindi na sila makakakuha ng sagot sa San Isidro. Ang takot na itinanim ni Lolo Mateo at ng nakaraan ay masyadong malalim. Pupunta tayo sa Santa Lucia, sabi niya kay Marco nang sila na lang dalawa, mas matanda ang baryong iyon. Doon, ang malumang kwento ay hindi basta-basta na mamatay. Kinahapunan, naglakbay sila patungo sa kalapit na baryo. Ang Santa Lucia ay tila isang lugar na naiwanan ng panahon. Ang mga bahay ay mas luma at ang matao ay tila mas nakakapit sa masinaunang paniniwala. Itinuro sila sa isang dampa sa pinakadulong bahagi ng baryo. Ang tahanan ni Lola Tassia, isang matandang babae na halos bulak na ngunit ang alaala ay sinlinaw pa rin ng tubig sa batis. Ang loob ng kanyang bahay ay puno ng binatuyong halaman, magabotlia na may lamang na langis at ang amoy ng mga ugat at bulaklak. Maingat siyang nakinig sa kwento ni na Elara
Naunay ayon niyang magsalita. Ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan, sabi niya. Ngunit pagkatapos, inilabas ni Elara ang maitim na tela. Inabot niya ito sa matanda. Kinuha ito ni Lola Tasya. Ang kanyang nadaliring kulubot ay marahang sinuri ang hibla nito. Pagkatapos, itinaas niya ito malapit sa kanyang ilong at inamoy. Ang kanyang mamata, kahit malabo na, ay biglang nanlaki. Kilala ko ang amoy na ito, bulong niya. Ang dakta ng puno ng balaten ay sinumpa. Matagal na panahon ko nang hindi ito naamoy. Tila ang tela ang naging susi sa kanyang maalaala. Tumingin siya sa kawalan na parabang may pinapanot na isang eksena mula sa malayong nakaraan. Si Damian, sabi niya, hindi siya masama, gaya nga sabi nga iba. Siya ay iba, makapangyarihan. Umiibig siya sa isang babae na hindi ordinaryo, isang babaeng may dugong ang buwan, sabi nila. Ang kanilang pag-ibigan ay isang apoy na kinainggitan ng maanino. Ikinuwento niya ang gabi kung kailan itinakwil si Damian. Hindi dahil sa isang sumpa, kundi dahil sa isang malaking sunok na tumupok sa tahanan ni Damian at ng kanyang asawa. Ang mga taga-baryo, sa kanilang takot, ay sinisi si Damian. Hindi siya lumaban. Malungkot na sabi ni Lola Tasya. Tumakas siya, dala ang isang bagay na mas mahalaga pa sa kanyang buhay. Tumakbo siya patungo sa lugar na kinatatakutan ng lahat. Isang lugar kung saan hindi siya susundan ng ordinaryong tao. Tumakbo siya patungo sa Bundok Cinder. Bundok Cinder, ang bundok na kilala rin sa tawag na Bundok Abo. Isang lugar na pinaniniwala ang pinamumugaran ng mangkanto at maligno. Isang lugar kung saan ang mga nangahas na umakyat ay hindi na muling bumababa. Pagbalik ni Elara at Marco sa San Isidro ng gabing iyon, isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanila. Mayroon na silang pangalan. Mayroon na silang isang patutunguhan. Mula sa bintana ng bahay ni Aling Sofia, tinanaw nila ang madilim na anyo ng bundok sa dikalayuan. Sa isang lugar doon, sa gitna ng panganib at misteryo, nagtatago ang lalaking nag-iwan kay Luna. Ang lalaking may hawak ng sagot na kailangan nila. Ang paghahanap ay malapit nang maging isang mapanganib na paglalakbay. Ang gabi bago ang kanilang nakatakdang pag-alis ay puno ng hindi mapakaling katahimikan. Sa malit na sala, sa ilalim ng humihinang liwanag ng gasera, abala sina Elara at Marco sa paghahanda. Inilalatak ni Elara sa isang piraso ng tela ang mamahalagang bagay. Pinatuyong dahon ng tabako na panlaban sa malaman lupa, isang botelya ng langis na binabaran ng luya, at ang natitirang piraso ng ugat ng dilim na maingat niyang ibinalot sa isang malinis na dahon ng saging. Si Marco naman ay abala sa pagtatalim ng kanyang itak. Ang tunong hasaan sa bakal ay isang matalim na ritmo sa gitna ng gabi. Sa labas, nagsisimulang makbanta ang kalangitan. Ang mga ulap ay naktitipon na tila mga higantang halimaw at ang hangin ay nagsisimulang bumulong ng pamilyar na awit ng panganib. Hindi magiging madali ang pag-akyat sa Bundok Cinder. Basak ni Marco sa katahimikan, hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Ang magkwento, sabi nila, ang bundok na iyon mismo ang pumipili kung sino ang papayagan nitong makapasok. Tumingin si Elara sa bintana. Sa madilim na anino ang bundok sa dikalayuan. Wala na tayong pagpipilian, Marco. Ang nasagot na kailangan natin ay naroroon. Bigla, isang sigaw ang pumunit sa kanilang usapan. Isang sigaw na mas matindi at mas puno ng takot kaysa sa manauna. Galing ito sa silid ni Luna. Nakatinginan sila ni Marco at sa isang iglap, pareho silang tumakbo papasok sa silid. Ang kanilang nakita ay nagpatigil sa kanilang puso. Si Luna ay nakaupo ng tuwid sa kanyang higaan. Ang kanyang mata ay dilat na dilat sa takot, ngunit hindi na siya nagwawala. Siya ay naninigas, nakatitik sa isang madilim na sulok ng silid na parabang may isang taong nakatayo roon. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Huwag, pakiusap, huwag. Bulong niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay basak sa takot. Lumapit si Elara. Ngunit tila hindi siya nakikita ni Luna. Luna, anak, ano ang nakikita mo? Nanginginig na tanong ni Aling Sofia na kapapasok lang din. Nandiyan siya, humiibing sagot ni Luna. Ang kanyang mga daliri ay nakaturo sa sulok. Madilim, malamig. Ang mga mata niya, pulang-pula. Nagsimula siyang ilarawan ang kanyang nakikita. At ang bawat salita niya ay tila isang patak ng lason sa kanilang pandinig. Isang lugar na walang pader, nagawa sa mga ugat na paikot-ikot na parang maahas. May tumutulong tubig na amoy kalawang. At sa gitna niyon, may isang anino. Isang anino na may anyong ang isang matangkat na lalaki. Ngunit ang abraso nito ay napakahaba, halos sumayat sa lupa. At ang daliri nito ay tila nga sanga ng patay na puno. Kinakausap niya ako, patuloy ni Luna.
Bumubuhos na ang kanyang ngaluha. Sabi niya, malapit na raw niya akong makuha. Ako raw ang kanyang munting liwanag. Kukunin na raw niya ako pabalik. Bigla, napasigaw si Luna sa sakit. Hindi na sigawang takot kundi sigawang pisikal na kirot. Napahawa siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay namilipit sa sakit. Ang sakit. May dumampi sa akin. Ate Elara, tulong. Bumagsak siya sa higaan. Umiyak at namimilipit. Malamig na parang yelo, pero nakakapaso. Ang sakit. Agad na lumapit si Elara at Aling Sofia. Sinubukan ni Aling Sofia na hagurin ang tiyan na anak. Ngunit napasigaw lalo si Luna. Huwag, inay. Ang sakit hawakan. Sa puntong iyon, alam na ni Elara na may nangyaring mas malala. Ang presensya ay hindi na lamang nananakot. Ito ay direktang nananakit na. Aling Sofia, kailangan nating tingnan. Sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng pangamba. Marco, ihanda mo ang langis. Nangingini ang makamay ni Aling Sofia. Ngunit sa tulong ni Elara, dahan-dahan nilang itinaas ang damit ni Luna. Isang sabay-sabay na paghinga ng pagkasindaang pumuno sa silid. Sa ibabaw ng balat ng tiyan ni Luna, kung saan siya sumisigaw sa sakit ay may isang marka. Hindi ito sugat o pasa. Ito ay isang simbolo, isang maitim na paikot na marka na tila iginuhit gamit ang mainit na bakal. Ngunit ang kulay nito ay maitim na lila na parang isang nabubulok na pasa. Ang balat sa paligid nito ay namumula at nangingitim. Ang marka ay tila may sariling pulso, marahang kumikislap ng isang madilim na liwanag. Lumapit si Elara at nang idinampi niya ang dulungan niyang daliri malapit sa marka, isang matinding lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang lamig na mas masahol pa sa yelo. Napaatras siya. Ang kanyang mukha ay namutla. Kilala niya ang simbolong iyon mula sa mga lumang aklat ng kanyang lola. Isang simbolo na kinatatakutan kahit ng mga pinakamatapang na manggagamot. Ano iyan? Halos pabulong na tanong ni Marco. Nakikita ang takot sa mukha ni Elara. Huminga ng malalim si Elara bago sumagot. Isa itong selyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Isang selyo ng kadiliman. Isang marka ng pag-ari. Tumingin siya sa mga naguguluhang mukha ni Marco at Aling Sofia at nagpaliwanag. Hindi ito ordinaryong sumpa. Isa itong espiritual na angkla. Isang tatak na nagduruktong sa kaluluwa ni Luna sa nilalang na iyon. Sa pamamagitan nito, kaya niyang unti-unting sipsipin ang lakas ni Luna kahit nasaan pa man siya. Ito rin ay nagsisilbing isang parola, isang palatandaan para mas madali siyang mahanap at impluensyahan ng kadiliman. Kaya lumalala ang manangyayari. Nakagawa na siyang direktang koneksyon. Ang bawat salita ni Elara ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanilang mapuso. Ang kanilang sitwasyon ay mas malala pa kaysa sa kanilang inakala. Ang paghahanap sa ama ni Luna ay hindi na lamang isang paghahanap sa sagot, isa na itong karera laban sa oras. Ang marka ay isang orasan at sa bawat paktibok nito, ang liwanag sa buhay ni Luna ay unti-unting namamatay. Walang pag-aaksaya ng oras, kumuha si Elara ang isang piraso nga ugat ng dilim at mabilis itong dinurok at hinalo sa langis. Ipinahid niya ito sa marka. Tulad ng dati, umusok ito ay sumitsit. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali nang punasan ni Elara ang pamahid, ang marka ay naroon pa rin, hindi na bago, mas lalo pang ang tila naging malinaw at maitim. Ang mahika nito ay masyadong malalim, masyadong makapangyarihan para sa kanyang mga nalalaman. Tumingin si Elara kina Marco at Aling Sofia. Ang kanyang nga mata ay nakapoy sa desperasyon. Wala nang pahahanda. Wala nang paghihintay sa umaga. Ang bawat segundong lumilipas ay isang segundong paggari ng halimaw. Hindi na ito paghahanap ng sagot. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatak at punong bigat. Isa na itong karera laban sa kamatayan. Kailangan nating umalis. Ngayon din, hindi na sila nahintay umaga. Ang bawat sandali ay ginto. At ang bawat tibok ng puso ni Luna ay tila isang buting buhangin na nahuhulok sa isang orasan ng kamatayan. Sa ilalim ng nakbabantang kalangitan, nilisan ni na Elara at Marco ang baryo. Dala lamang ang nakagamitang kanilang inihanda at ang bigat ng isang desperadong misyon. Ang daan patungo sa panan ng bundok Cinder ay madali lamang. Ngunit sa sandaling tumuntong ang kanilang mapaa sa hangganan ng bundok, tila sila pumasok sa ibang mundo. Agad na nagbago ang hangin. Naging mas malami ito, mas mabigat, at may dalang amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon na may halong kakaibang tamis na tila amoy ng isang hindi kilalang bulaklak. Ang pamilyar na mga puno ay napalitan ng mga baluktot at kakatuwang mga puno na ang mga sanga ay tila mga kamay na nagahangat na hawakan sila. Ang landas na kanilang sinusundan ay unti-unting nawala. Nilamon ng makakapal na damo at baging na may matinik na kasing talas ng karayom.
Ang tanging gabay na lamang nila ay ang kanilang determinasyon at ang unti-unting pagtaas ng lupa. Dahan-dahan, paalala ni Marco, habang hinahawi ng kanyang itaang mahalamang humaharang sa kanilang daan. Ang bawat kalusko sa kanilang paligid ay nagpapatindig ng kanilang magabalahibo. May magatunok ng yabak na hindi kanila. Mag-aaninong gumagalaw sa gilid ng kanilang paninginan naglalaho kapag kanilang nililingon. Ang buong gubat ay tila gising at nakmamasid. At ramdam nila sa kaibuturan ng kanilang puso na sila ay mga dayuhang hindi iniimbitahan. Sa isang bahaging ang pag-akyat, nadulas si Marco sa isang batong natatakpan ng lumot. Napasigaw siya nang halos mahulog sa isang maliit na bangin. Ngunit bago pa man siya tuluyang mahulog, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Elara, gamit ang lahat ng kanyang lakas, ay hinila siya pabalik sa ligtas na lugar. Pareho silang humihingal, ang kanilang nga puso ay kumakabok ng mabilis. Sa sandaling iyon, sa gitna ng panganib, isang hindi masambit na pakunawa ang namagitan sa kanila. Hindi nila ito magagawa kung mag-isa. Pagkatapos ang tila walang katapusang pag-akyat, nang ang kanilang makatawan ay pagod na at ang kanilang pag-asa ay unti-unti nang naubos, isang bagay ang nakakuha sa atensyon ni Elara. Sa gitna ng kagubatan, may isang hilirang ng halamang herbabuena na nakatanim ng maayos. Hindi ito tumutubo ng ganito sa ganitong kataas na lugar. May naktanim nito, isang senyales ng buhay. Sinundan nila ang direksyon ng mga halaman. At hindi naktagal. Natakpuan nila ang isang maliit at halos hindi mapansing landas na tila sinadyang itago sa mamata nga magadayuhan. Ang kanilang pagod ay napalitan ng pananabik. Maingat silang naglakad sa makitit na daan hanggang sa wakas, natanaw nila ito, isang kubo. Ngunit hindi ito isang ordinaryong kubo. Ito ay tila bahagi mismo ng bundok itinayo sa gilid ng isang malaking bato at halos natatakpan ng baging at lumot. Kung hindi dahil sa manipis na usok na lumalabas sa isang butas sa bubong, aakalain mong isa lamang itong bunton ng mahalaman. Sa paligid ng kubo ay may mga nakasabit na kakaibang maanting-anting, hindi katulad ng kay Lolo Mateo. Ang nga ito ay gawa sa mabutong hayop, mabalahibo nga agila at mga piraso ng kahoy na may mainukit na kakaibang simbolo. Mga anting-anting hindi lamang para sa proteksyon, kundi para sa pagtatago. Dahan-dahan silang lumapit. Ang bawat yabak ay tila isang malakas na tunog sa nakabibinging katahimikan. Ngunit bago pa man sila makarating sa may pinto, bigla itong bumukas ng malakas. Isang lalaki ang lumabas at ang kanyang itsura ay nagpatigil sa kanila. Siya ay mabangis na tila isang hayop na gubat. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo, ang kanyang balat ay sunog sa aro, at ang kanyang madamit ay gawa sa magaspang na tela. Ang kanyang mata ay matalas at punong paghihinala at sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang matulis na tungkot na gawa sa kahoy. Ito na marahil si Damian. Sino kayo? Ungol niya. Ang kanyang boses ay magaspang at garalgal na tila matagal nang hindi nagagamit. Anong kailangan ninyo sa aking bundok? Nga magnanakaw ba kayo ng halaman o mga espiya mula sa mga taong nagtakwil sa akin? Umalis kayo bago ko pa kayo saktan. Itinutok niya ang kanyang tungkot sa kanila. Agad na hinawakan ni Marco ang puluhan ng kanyang ita. Sandali lang po, sabi ni Marco, sinusubukang maging kalmado. Hindi kami pumarito para sa gulo. May hinahanap lang kami. Walang mahanap dito kundi panganib. Putol ni Damian. Umalis na kayo. Susugot na sana siya nang humakbang si Elara sa pagitan nilang dalawa. Alam niyang hindi gagana ang dahas o pakiusap. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Damian. Ang kanyang sariling mamata ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng bigat at pakaapurahan. Hindi kami pumarito para sa iyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay matata. Pumarito kami para sa anak mo. Napatawa ng mapakla si Damian. Wala akong anak. Matagal na siyang nawala sa akin. Hindi siya nawala. Giit ni Elara. Ngunit malapit na. May isang nilalang na sumusubot na kunin siya. Isang nilalang na nag-iwan ng marka sa kanyang katawan. Nakita ni Elara ang bahagyang pababago sa ekspresyon ni Damian. Ngunit nanatili itong matigas. Kaya't ginamit na ni Elara ang kanyang huling alas. Isang paikot na marka sa kanyang tiyan, detalyadong sabi niya, kulay itim na lila na parang isang nasusunog na sugat, ngunit ang lamik nito ay tumatagos hanggang sa buto. Isang selyo na unti-unting sumisipsip sa kanyang liwanag. At pagkatapos, binikas niya ang salitang narinig niya mula kay Luna, ang salitang nagbigay sa kanya ng kilabot. Isang selyo na nagbabadiyang Venit. Ang salitang iyon, ang salitang Latin na nangahulugang siya ay darating ay tumama kay Damian na parang isang kitlat.
Ang paglalarawan sa marka ay isang bagay ngunit ang salitang iyon ay iba. Gumuho ang lahat ng kanyang katigasan. Nabitawan niya ang kanyang tungkot. Ang pagiging mabangis sa kanyang mamata ay nawala, napalitan ng isang dalisay at hindi may kukubling lagim. Napaatras siya. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang malabi ay nanginginig. Ang selyo, bulong niya, na parabang sinasabi niya, ito sa kanyang sarili. Ang selyong kaluluwa, hindi Mari. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng baryo na matagal na niyang tinalikuran. Nahanap nila siya. Sa kabilang lahat, nahanap pa rin nila siya. Ang ermitanyong galit sa mundo ay nawala na. Ang natira na lamang ay isang ama na sinalubong ng kanyang pinakamatinding bangungot. Humarap siyang muli kina Elara at Marco. Ngunit ngayon, ang kanyang mamata ay puno na ng desperasyon. Hindi na sila makaway, kundi mamensahero ng isang masamang balita na matagal na niyang kinatatakutan. Pumasok kayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay paos at basak. Tumalikot siya at pumasok sa dilim ng kanyang kubo. Nag-iwan ng isang bukas na pinto para sa dalawang dayo na nakdalang balitang kamatayan kanyang anak. Sabihin ninyo sa akin ang lahat. Ang loob na kubo ni Damian ay kabaliktaran ng kaguluhan sa labas. Ito ay madilim at malit ngunit mayroon itong kayusan. Ang hangin ay puno mapinahalong amoy ng mga pinatuyong halaman na nakasabit sa mga biga na nasusunog na insenso at ng alikabok mula sa mga lumang kasulatan. Sa bawat sulok ay may mabagay na nagpapatunay na ang nakatira dito ay hindi isang ordinaryong ermitanyo. May mga simbolo na inukit sa mga haligi ng kubo, mabotelya na naglalaman ng mabuto at makukulay na likido, at mga nakarolyong balat ng hayop na tila mga sinaunang mapa o kasulatan. Ito ang tahanan ng isang eskola ng lihim na kaalaman. Isang taong piniling talikuran ang mundo para pag-aralan ito. Inalok sila ni Damian ng isang mainit na salabat mula sa isang tasang gawa sa bao. Ang lasa nito ay mapait, ngunit may dalang kakaibang init na gumapang sa kanilang nga pagod na katawan. Naupo sila sa sahi na kawayan at sa gitna ng katahimikan ng bundok, sinimulan ni Damian na buksan ang sugat ng kanyang nakaraan. Oo, sabi niya, ang kanyang boses ay basak, punong sakit na naiponsalok ng maraming taon. Ako nga ang ama niya. Ang pangalan niya ay Luna. Ang ilaw nga aking buhay na pinili kong iwanan sa dilim. Huminga siya ng malalim na tila kinukuha ang lahat ng lakas upang magpatuloy. Para maintindihan ninyo ang lahat, kailangan ninyo munang makilala ang kanyang ina. Ang pangalan niya ay Liana. Hindi siya isang ordinaryong babae. Siya ang huli sa isang mahabang linyang gababaylan, mga makapangyarihang magagamot at parinakayang makipag-usap sa mga espiritong lupa at ng kalangitan. Ang mamata ni Damian ay tila naglabay sa malayong alaala. Isang pait at isang pahanga ang makikita sa mga ito. Ang kanyang kapangyarihan ay isang liwanag. Nakikita ko kung paano niya pinapalago ang mahalaman sa isang dampi lamang, kung paano niya pinapakalma ang mahayop sa isang awit. Ngunit ang bawat liwanag ay may kasamang anino. At ang liwanag ni Liana ay masyadong maningning. Nakuha nito ang atensyon ng manilalang na nabubuhay sa kadiliman. Manilalang na nainggit at gustong angkinin ang anumang hindi kanila. Sino sila? Tanong ni Marco. Nga anino ng balete? Sagot ni Damian. Isang pangalan na binikas niya na may kasamang galit at takot. Isang sinaunang kulto ng mangkukulam at aswang na sumasamba sa isang masamang entidad na naninirahan sa mga ugat ng mundo. Hindi sila pumapatay para lamang sa dugo o laman. Sila ay nananakaw ng kapangyarihan, ng lakas ng buhay, ng liwanag, at ang dugo ng isang babaylan ang pinakamataas nilang uri ng gantimpala. Ikinuwento niya ang gabi ng kanilang trahedya. Isang gabi na ang buwan ay natatakpan ng dugo. Sinalakay sila. Hindi ito isang simpleng pag-atake na aswang, kundi isang organisado at marahas na ritual. Ang kanilang bahay ay pinalibutan at sinunog. Lumaban siya gamit ang lahat ng kanyang nalalaman, ngunit napakarami nila. Si Liana, sa kanyang huling sandali, ay ginamit ang lahat ng natitira niyang lakas hindi para lumaban, kundi para gumawa ng isang harang na proteksyon sa kanilang bagong silang na anak. Namatay siya para iligtas kami, sabi ni Damian. Isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Nakatakas ako, dala-dala ang aking anak, habang tinutupok ng apoy ang lahat ng aking minamahal. Iyon ang nakpaliwanag sa kanyang itsura noong gabing iyon sa pintuan ni na Aling Sofia. Isang lalaking sugatan, desperado, at tinatakasan ang impyerno. Kaya ko siya iniwan, mahinang sabi niya. Dahil alam kong hindi sila titigil. Habang makasama kami, ang amoy ngang aming dugo ay magsisilbing isang parola para sa kanila. Paano ko siya palalakihin sa gitna ng laging pagtatago? Paano siya makakaroon ng normal na buhay kung ang bawat gabi ay isang panganib? Kaya't ginawa ko ang pinakamasakit na desisyon.
Itinago ko siya sa isang ordinaryong pamilya, sa isang ordinaryong baryo. Umaasa na ang kanyang kapangyarihan ay mananatiling natutulog at hindi nila siya mapapansin. At ako, umakyat ako sa bundok na ito, ang lugar na kinatatakutan ng lahat para maksilbing pain, para isipin nilang ako ang kanilang hinahabol, para malihis ang kanilang atensyon palayo sa kanya. Habang nakikinig si Elara, isang bagay sa loob ng kubo ang kumuha ng kanyang pansin. Sa isang pader, may isang inukit na simbolo, ang parehong paikot na simbolo na nakatatak sa tiyan ni Luna. Ngunit dito, ang ukit ay tila sagrado, hindi masama. Ang simbolong iyon, turo niya. Nakita ko na iyan. Napatingin si Damian sa ukit. Iyan ang simbolo ng aming lahi. Ang paikot na ahas na kumakain sa sarili nitong buntot. Ang simbolo ng walang hanggang siklo ng buhay, kamatayan, at muling pagsilang. Ang paliwanag na iyon ay tila isang susi na nakbukas ngang isang nakasaradong pinto sa isipan ni Elara. Isang napakalabong alaala. Isang mataas na lagnat na halos kumuha sa kanyang buhay nung siya ay bata pa. Ang pagiyang ng kanyang mamagulang. At isang mukha. Ang mukhang isang dayuhan. Isang lalaking may malungkot ngunit mabait na mamata na naglagay ng isang maitim na ugat sa kanyang bibig. Isang lasang lupa at mahika. Maraming taon na po ang nakalipas. Nagsimulang makwento si Elara. Nakasakit po ako ng maluba. Sabing mamagagamot, wala na raw pag-asa. Ngunit isang gabi, may isang dayuhang lalaki na dumating. Binigyan niya akong isang pirasong itim na ugat. Napahinto siya nang makita niya ang reaksyon ni Damian. Ang lalaki ay nakatitik sa kanya. Isang halong ang pakalito at pakamanga ang mababasa sa kanyang mukha. Saan ang iyong baryo? Ilang taon ka na nun? Tanong ni Damian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nang sabihin ni Elara ang madetale, tumayo si Damian na tila nakakitang multo. Lumapit siya kay Elara at tinitigan itong mabuti na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Ako iyon, bulong niya, punong ng pakamangha. Ako ang lalaking iyon. Paliwanag niya na sa kanyang paglalakbay at pagtatago, napadaan siya sa baryo ni Elara. Doon, naramdaman niya ang isang humihinang liwanag, isang batang kaluluwa na malapit ng mamatay. Naawa siya. At sa isang iglap, naramdaman din niya ang isang kakaibang koneksyon, isang potensyal na natutulok sa loob ng bata. Kaya't ibinigay niya ang isa sa mga huling pirasong ugat na dilim na dala niya, isang ugat na sagrado sa kanilang pamilya. Hindi ko alam kung mabubuhay ka, sabi ni Damian. Sinunod ko lang ang aking kutob. Hindi ko akalain na pagkatapos ng lahat ng ito, tayo ay muling magtatakbo. Ang revelasyon ay tila isang malakas na kulok na yumanik sa loob ng kubo. Si Marco ay hindi makapagsalita. Si Elara ay tulala. Unti-unting iniintindi ang lahat. Ang kanyang pagkahilig sa mga halaman, ang kanyang kakaibang koneksyon sa ugat ng dilim, ang kanyang pagiging kasangkot sa sitwasyon ni Luna. Hindi ito nakatawan lang. Ang ugat ng dilim ay hindi isang ordinaryong halaman. Paliwanag ni Damian, ito ay isang banal na ugat na konektado sa dugo ng mababaylan. Kaya ito gumana kay Luna at kaya ka rin ito iniligtas. Pinili ka nito, Elara. Sa wakas, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nakabit-kabit. Ang kanilang pakikita ay hindi aksidente. Ito ay tadhana. Sila ay pinagtagpo ngang isang mas mataas na dahilan. Isang misyon na hindi patapos. Ang pagiging pasibo ni Damian ay nawala. Napalitan ito isang bagong apoy sa kanyang nga mata, ang apoy ng isang ama at isang mandirigma. Hindi na tayo maaring magtago, deklara niya. Nahanap na nila si Luna. At ngayon, alam na rin nilang may isa pang taong konektado sa ugat. Nasa panganib ka na rin, Elara. Kailangan nating bumalik. Kailangan nating harapin sila. Kailangan nating iligtas ang aking anak. Ang pagbaba mula sa bundok Cinder ay mas mabilis, ngunit mas mabigat sa pakiramdam. Ang bawat hakbang pababa ay isang hakbang papalapit sa isang hindi maiwasang digmaan. Ang gubat na dati tila isang labirintong puno ang panganib ay isa na lamang ngayong balakid na kailangan nilang malampasan. Wala nang pag-aalinlangan sa kanilang makilos. Ang paghahanap ay tapos na. Ang paglilitas ay magsisimula na. Si Damian, na dati ay isang ermitanyong tinalikuran ang mundo, ay naglalakat na ngayon sa unahan. Ang kanyang bawat galaw ay punong layunin at ng galit ng isang amang inagawan ng anak. Si Elara ay nasa kanyang likuran. Ang isip ay abala sa pag-isip ng mga posibleng paraan. Ang kapangyarihan ng ugat ng dilim ay tila isang mainit na pulso sa loob ng kanyang bayong. Si Marco naman nasa hulihan. Ang kanyang ita ay laging handa. Ang kanyang mamata ay alerto sa bawat anino. Dumating sila sa San Isidro kasabay ng paglubok ng araw. Ang mahuling sinang liwanag ay nagpinta sa kalangitang ng kulay kahel at lila.
Isang magandang tanawin na kabaliktaran ng dilim na kanilang haharapin. Dumiretso sila sa bahay ni Aling Sofia. Ang eksena sa loop ay mas malala pa kaysa sa kanilang iniwan. Si Luna ay nakahiga, napakaputla na tila isang figurang gawo sa kandila. Ang kanyang pahinga ay halos hindi na maramdaman at ang itim na marka sa kanyang tiyan ay tila mas lumaki at mas naging matingkat. Si Aling Sofia ay umiyak sa isang sulok, walang magawa. Sa kanilang pagdating, isang pamilyar na tao ang biglang sumulpot mula sa likod bahay. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng karaniwang pakbibiro. Si Rico, ang kanyang mamatay na nalaki sa takot at siya ay humihingal na para bang tinakasan niya ang isang halimaw. Elara, Marco, mabutit dumating na kayo. Sabi niya sa nangingini na boses. Hinila niya sila sa isang sulok, palayo sa pandinig ni Aling Sofia. May kailangan kayong malaman. Isang bagay na nakakatakot. Ang kanyang karaniwang pagiging masayahin ay ganap na nawala, napalitan ng isang dalisay na kilabot. Kaninang hapon, simula niya, nahahanap akong kabuto para sa nanay ko. Doon sa may malaking punong balete sa likod ng bahay na ito. Tahimik lang, ako nang may narinig akong nagsasalita. Ikinuwento niya kung paano siya nagtago sa likod ng isang malaking bato at nakita niya si Lolo Mateo. Hindi siya nagdarasal, Elara, git ni Rico. Ang kanyang nga mata ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Nagsasagawa siyang isang ritual. Nagsasalita siya sa parehong lengguwahe na narinig ko mula kay Luna noong nakwawala ito. Isang lengguwahe na parang galing sa ilalim ng lupa. May iginuguhit siya sa lupa gamit ang isang piraso ng uling. Ang binaka nakakakilabot sa lahat ay ang kanyang sumunod na sinabi. At habang ginagawa niya iyon nakita ko ang anting-anting na isinabit niya sa bahay na ito. Umilaw ang maiyon, Elara. Ngunit hindi liwanag ng proteksyon. Isang maitim at maruming ilaw ang kumikislap mula sa mga iyon, kasabayang bawat salitang binibikas niya. Para bang binabaliktad niya ang kapangyarihan ng mga iyon. Nakatinginan sina Elara, Marco at Damian. Ang kwento ni Rico ang huling piraso ng palaisipan. Ang lobo ay hindi nasa labas ng kural. Ito ay nasa loop, nakpapanggap bilang isang tupa. Ang kaway na kanilang hinahanap ay ang mismong taong nag-alok ng proteksyon. Isang malamig na galit ang gumapang sa puso ni Damian. Nasa loop na siya ang ating mapadar, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong at nagpapanggap pa siyang isang kaibigan. Walang oras para sa pag-alinlangan. Kailangan nilang harapin ang ahas. Pagsapit na gabi, nagtungo sila sa bahay ni Lolo Mateo. Ang kanyang tahanan ay simple lamang, ngunit pagtapak pa lang nila sa bakuran, naramdaman na ni Elara ang isang mabigat at masamang enerhiya na hindi niya napansin noon. Si Damian ay nagtago muna sa dilim sa ilalim ng isang puno, naghihintay ng tamang pagkakataon. Kumatok sina Elara at Marco. Magiliw silang pinapasok ni Lolo Mateo. Ang kanyang mukha ay punong ng pag-aalala. Kumusta si Luna? May pakbabago ba? Tanong niya. Lalo po siyang nanghina, Lolo. Sagot ni Elara, pinapanatili ang kanyang boses na kalmado. At ang presensya sa bahay ay tila mas lumalakas. Parang hindi na po gumagana ang anting-anting. Napakita ng pagkadismaya si Lolo Mateo. Isang masamang pangitain. Marahil ay may isang bagong puwersa ng kadiliman na dumating sa ating baryo. Kailangan nating magdasal ng mas matindi. Ito na ang pagkakataon ni Elara. Tumingin siya ng diretso sa mata ng matanda. O marahil po, ang dasal ay hindi na kailangan. Nakita po kayo ni Rico sa gubat kanina. Sabi niya, maingat na pinagmamasdan ang reaksyon nito. Sabi niya, nagsasagawa raw po kayo ng isang ritual. Napatawa ng mahina si Lolo Mateo. Si Rico, naku, ang batang iyon ay puno ng makuwento. Huwag kayong maniwala sa kanya. Nagdarasal lamang ako sa mga espiritu ng kalikasan para humingi ng tulong. Hindi siya nagsisinungaling. Ang boses ay nanggaling sa may pintuan. Malalim, malamig, at punong galit. Umakbang si Damian papasok sa liwanag ang gasera. Ang epekto ay agaran. Sa isang saglit, nawala ang maskara ang isang mabait na matanda sa mukha ni Lolo Mateo. Ang kanyang mga mata ay biglang naapoy sa galit at pakakilala. Ang kanyang mga labi ay umarko sa isang ngisi na punong kamandak. At si Damian, nakita rin niya ang katotohanan sa mga mata nito. Hindi ang mukha ng isang taga-baryo, kundi ang mukha ng isa sa maaninong pumatay sa kanyang asawa. Ikaw, bulong ni Damian. Ang bawat letra ay punong put. Ang amoy mo, amoy abo at dugo. Kasama-kasama pumatay kay Liana. Tapos na ang pagpapanggap. Tumayo ng tuwid si Lolo Mateo. Ang kanyang pagiging kuba-kuba ay biglang nawala. Isang malamig at nakakakilabot na tawa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan.
Matagal na panahon na rin pala, Damian. Sabi niya, ang kanyang boses ay hindi natunok matanda, kundi makapangyarihan at punong panunuya. Nagulat ako na nabuhay ka pa matapos ang gabing iyon. At laking gulat ko nang ang hangal mong anak ay dinala mismo ng tadhana pabalik sa aking makamay. Hayop ka, sigaw ni Marco. Akmang susugot, ngunit pinigilan siya ni Damian. Bakit? Tanong ni Damian. Bakit ang anak ko? Muling tumawa si Lolo Mateo. Dahil sa kanyang dugo ay nananalaytay ang liwanag na matagal na naming inaasam. At ako, bilang pinunungan nino sa lupaing ito, ay ako ang karapat-dapat na umani nito. Itinuro niya si Elara. At ang maanting-anting na isinabit ko. Ngisi niya, hindi yan panangga. Iyan ay isang kulungan. Isang kulungan para sa kaluluwa ngayong anak. Para hindi siya makatakas habang dahan-dahan naming kinukuha ang lahat mula sa kanya. Sa huling salita niya, isang malakas na puwersa ang humampas sa pintong kubo at isinara ito. Ang tunong pakbaksaang trangka ay umalingaw-ngaw. Nakulong sila. Nasalup silang lungga ng halimaw. Ang mabait na Lolo Mateo ay isang ilusyon lamang. Ang kaharap nila ngayon ay isang sinaunang kasamaan. At ang laban para sa kanilang mabuhay. At para sa kaluluwa ni Luna ay magsisimula na. Ang tawa ni Lolo Mateo ay umalingaw-ngaw sa loob ng nakasaradong kubo, isang tuno na hindi nagaling sa isang matanda, kundi sa isang nilalang na puno ngang sinaunang kasamaan. Ang apoy sa gasra ay biglang humina at sumayaw na parang natatakot. At ang mga anino sa silid ay tila nabuhay, gumapang sa madingding at nagtipon sa likuran ni Lolo Mateo. Sa wakas, sabi niya, ang kanyang boses ay unti-unting lumalalim at nagiging mas garalgal. Pagkatapos ng maraming taon ng paghihintay, ng pagpapanggap bilang isang mahinang matanda, matitikman ko na rin ang kapangyarihan ng dugo ng babaylan. Nagsimula siyang makbago. Isang nakakakilabot na tunog ng ganababaling buto ang narinig habang ang kanyang likod ay biglang umarko. Ang kanyang balat na dati kulubot ay nagsimulang umunat at umitim na parabang isang ahas na nagpapalit ng balat. Ang kanyang nga kuko ay humaba at naging matutulis na parang nga patalim. Ang kanyang nga mata ay tuluyang naging itim, walang puti na may pulang tuldok ng apoy sa gitna. Ang anino ay pumasok sa kanyang katawan, bumuang ang pakpak na gawa sa usok at dilim. Ang dating Lolo Mateo ay wala na. Ang nakatayo sa kanilang harapan ngayon ay isang bangungot na binigyan ng anyo, isang halimaw na pinahalong aswang at mangkukulam. Harapin niyo ang inyong kamatayan, sigaw nito. At sa isang iglap, sinugot sila. Ang laban ay sumiklab sa loob na maliit na espasyo. Ang hangin ay napuno nga sigaw, ng tuno nagbabangang bakal at ng nga salitang binibikas sa isang sinaunang masamang wika. Ang halimaw ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Iwinasiwas nito ang kanyang mahabang braso at tinamaan si Damian na tumilapon at bumaksak sa pader. Mula sa sahig, mga itim na galamay na gawa sa anino ang biglang lumitaw at pumulupot sa mga binti ni Marco. Sinusubukang ibaksak siya. Marco, mag-ingat ka! Sigaw ni Elara. Buong lakas na iwinasiwas ni Marco ang kanyang ita. Tinataga ang maanino na tila makakapal na baging. Ngunit sa bawat isa na kanyang napuputol, dalawa ang pumapalit. Si Damian ay mabilis na tumayo. Ang kanyang mukha ay seryoso habang binibikas ang masalitang proteksyon. Sa ngalan ng maninunong tagapagbantay, hindi ka makakapasok, sigaw niya. At isang halos hindi makita ang harang ng liwanag ang lumitaw sa kanilang paligid. Ngunit ang halimaw ay tumawa lamang. Ang iyong luma at mahinang mahika ay walang laban sa akin, Damian. Sumugod ito, ang kanyang makuko ay direktang tumama sa harang. Nakaroon ng isang malakas na pagsabog ng enerhiya at ang harang ay nakapira-piraso. Napaluhot si Damian, dugo ang tumutulo mula sa kanyang ilong dahil sa puwersa ng pag-atake. Nasa kanila ang lahat ng kalamangan. Ang halimaw ay masyadong malakas. Si Damian ay isang makapangyarihang albularyo, ngunit ang kanyang lakas ay nabawasan dahil sa maraming taon ng pagtatago. Si Marco ay isang matapang na mandirigma, ngunit ang kanyang ita ay halos walang epekto sa isang nilalang na gawa sa mahika at anino. At si Elara, hawak-hawak ang ugat ng dilim, ay tila isang manunot lamang sa isang labanan na hindi niya kayang salihan. Pinuntirya ng halimaw si Damian ang pinakamalaking banta sa kanya. Muli nitong sinugot ang matanda at sa pagkakataong ito, nahuli nito si Damian sa lig at itinaas sa ere. Tapos na ang iyong lahi, sabi nga halimaw, habang unti-unting hinihigpitan ang pagkakahawak nito, ang iyong asawa at ngayon ang iyong anak, ang kanilang liwanag ay magiging akin. Hirap na makahinga si Damian. Ang kanyang ngabinti ay pumapalak sa ere. Si Marco ay sinusubukang lumapit, ngunit ang anino ay pumulupot na sa kanyang buong katawan. Hindi siya makagalaw. Tila katapusan ng lahat.
Ngunit sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, isang boses ang narinig nila. Hindi ito galing sa labas o sa loob ng kubo. Ito ay isang boses na tila isang bulong sa kanilang nga isipan. Isang boses na malinaw at punong kalungkutan. Isang boses na kilalang kilala nila. Ama, Ate Elara, tulungan niyo ako. Si Luna, ang kanyang kaluluwa na nakakulong sa kanyang natutulok na katawan, ay nararamdaman ang panganib. Ang kanyang tinig ay tila isang maliit na kandila na sumindi sa gitna ng unos, isang sinang pag-asa. Ang boses na iyon ang gumising sa isang bagay sa loop ni Elara. Ang takot na nagpaparalisa sa kanya ay biglang nawala. Napalitan ng isang nakalap na determinasyon. Tiningnan niya ang ugat ng dilim sa kanyang kamay. Hindi na ito isang simpleng halaman. Ito ay isang sandata, isang pamana, isang koneksyon kay Luna. At sa isang iglap ng purong instinct, alam na niya ang kanyang gagawin. Hindi niya kailangan ng lusong o ng langis. Ang kailangan nito ay isang alay, walang pag-alinlangan. Itinaas niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig at kinagat ang kanyang hinlalaki. Sapat lang para dumugo. Ipinahit niya ang kanyang sariling dugo sa ibabaw ng itim na ugat. At pagkatapos, isinigaw niya ang pangalang nakuunay sa kanilang lahat, ang pangalan ng liwanag na gustong patay ng kadiliman. Liana. Ang reaksyon ay mas malakas pa kaysa sa isang pagsabok. Ang ugat ng dilim ay hindi lamang umilaw. Sumabog ito, isang nakakasilaw na puting liwanag na may halong luntiang enerhiya ang bumulwak mula sa kamay ni Elara na pumuno sa buong kubo. Ang liwanag ay may dalang amoy ng sariwang lupa pagkatapos ng ulan at ang tunok nito ay tila isang korong ang libu-libong kuliglik. Ang maanino ay sumigaw sa sakit at natunaw na parang usok. Ang halimaw ay napilitang bitawan si Damian nang ang liwanag ay tumama sa kanya. Ang kanyang maitim na balat ay nagsimulang magliyap na tila sinusunog ng asido. Hindi maari, sigaw nito. Habang sinusubukang takpan ang kanyang mata mula sa liwanag na hindi nito matiis. Ito na ang kanilang pagkakataon. Si Damian, na malaya na, ay bumaksak sa sahig ngunit agad na itinaas ang kanyang nga kamay at sinimulan ang isang huling makapangyarihang dasal. Sa apoying simula, sa abong katapusan, ang iyong kaluluwa ay ikinukulong ko. At si Marco, na nakalaya na rin mula sa mga anino, ay sumigaw sa galit at tumakbo pasugot. Gamit ang lahat ng kanyang natitirang lakas, isinaksak niya ang kanyang ita ng buong diin sa dibdib ng nahihirap na halimaw. Isang huling, nakakayani na sigaw ang kumawala mula sa nilalang. Isang sigaw na pinahalong sakit, galit at pagkagulat. Ang kanyang malahalimaw na anyo ay hindi na makayanan ang pinaksamang atake ng sagradong liwanag, ng sinaunang mahika at ng purong bakal. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magibang anyo, gumuho palop, na tila isang bituin na nawawalan ng liwanag. Hindi ito naging abo, kundi isang kawanang maitim na gamu-gamo na nagliparan at naglaho sa masiwang ng kubo. Ang natira na lamang sa sahig ay ang walang buhay na katawan ng matandang lalaki na kanilang kilala bilang si Lolo Mateo. Katahimikan, ang mabigat at masamang enerhiya ay nawala na. Ang apoy sa gasera ay muling lumaki at naging matatag. Ang pinto na isinara ng mahika ay dandahang bumukas. Sila ay sugatan, pagod at nanginginig. Ngunit sila ay buhay. Sila ay nagtagumpay. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mukha ay puno ng dumi at dugo. Ngunit sa kanilang mata, may isang bagong pag-unawa. Tapos na ang laban. Ang halimaw ay patay na. Walang nagsalita. Wala nang kailangang sabihin pa. Sa isang kilos, sabay-sabay silang tumakbo palabas ng isinumpang kubo. Ang kanilang puso at isipan ay nakatuon na lamang sa isang bagay. Ang bumalik kay Luna. Ang pagtakbo nila pabalik ay tila isang panaginip na punong sakit at pag-asa. Ang bawat hibla ng kanilang makalamnan ay sumisigaw sa pagod. Ngunit ang imahe ni Luna ang nagtulak sa kanila na magpatuloy. Pagdating nila sa bahay ni Aling Sofia, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanila. Bumukas ang pinto at ang kanilang nakita ay halos dumurok sa kanilang puso. Si Luna ay nakahiga pa rin. Ngunit ngayon, wala nang bakas ng buhay sa kanyang mukha. Ang kanyang balat ay kasing puting ng papel. Ang kanyang malabi ay kulay ube. At ang kanyang pahinga, wala na silang maramdaman. Si Aling Sofia ay nakaluhod sa tabing bata. Ang kanyang luha ay tuyo na, napalitan ngang isang blangkong pagtanggap sa trahedya. Huli na ba sila? Ngunit si Damian ay hindi sumuko. Hindi pa, sabi niya. Ang kanyang boses ay punong autoridad na ipinanganak mula sa desperasyon. Lumapit siya sa higaan. Ang kanyang mata ay nakatuon lamang sa itim na marka sa tiyan ng kanyang anak. Ang marka ay tila mas matingkat ngayon
Isang itim na butas na humihigop sa lahat ng liwanag. Elara, tawag niya, ang ugat. Mabilis na inabot ni Elara ang sagradong ugat. Dahan-dahang inilapag ni Damian ang kanyang palat sa ibabaw ng marka ni Luna. Hindi ito direktang hinahawakan. Isang itim na usok ang bahagyang lumabas mula sa marka na tila nasasaktan sa presensya ni Damian. Pagkatapos, ipinatong ni Elara ang kanyang kamay sa ibabawang kamay ni Damian at hinawakan niya ang ugat ng dilim gamit ang kanyang kabilang kamay. Pinikit nila ang kanilang nga mata. Hindi sila nagdasal. Sa halip, ibinuhos nila ang lahat ng kanilang natitirang lakas, ang kanilang pag-asa, ang kanilang pagmamahal at ipinadala ito sa pamamagitan ng kanilang makamay. Nagsimula silang bumikas ng nga sinaunang salita. Hindi na mga salita ng pakikipaglaban, kundi mga salita ng pagpapagaling, mga salita ng muling pagsilang. Ang ugat ng dilim sa kamay ni Elara ay nagsimulang umilaw. Hindi na ang nakakasilaw na puting liwanag, kundi isang mahinahon at luntiang sinak na parang liwanag ang buwan na tumatagos sa mga dahon. Ang liwanag ay gumapang mula sa ugat, sa braso ni Elara, sa kamay ni Damian at pumasok sa katawan ni Luna. Ang itim na marka ay nagsimulang magibang anyo. Nagsimula itong manginig na parabang isang hayop na nasusuko. Pagkatapos, unti-unti, ang magilid nito ay nagsimulang maging abo, natutuklap na parang balat ng sinuno na papel. Sa bawat pirasong natutuklap, isang bagingang malusok na balat ni Luna ang lumilitaw. Habang nangyayari ito sa labas, ang madilim na ulap na bumabalot sa San Isidro ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Ang unang sinang na bukang liwewe ay tumagos at kasabay nito ang maibon na matagal nang nanahimik ay nagsimulang umawit. Ang mabigat na pakiramdam sa buong baryo ay unti-unting nawala na parang isang kumot na dahan-dahang inaalis. Pagkatapos ng ilang minuto, ang buong marka ay naglaho na. Nag-iwan ng isang balat na makinis at walang paklat na tila hindi ito kailanman naroon. At sa sandaling iyon, si Luna ay huminga ng malalim, isang hininga na punong buhay. Ang kulay ay bumalik sa kanyang nga pisngi. Nagtagumpay sila. Ang sumpa ay nabali na. Lumipas ang ilang araw. Ang baryongang San Isidro ay dahan-dahang bumabalik sa dati. Ngunit may mabagay na hindi na may babalik pa. Ang maalala ng takot ay mananatili. At ang malihim na nabunyak ay mag-iwan ng permanenteng marka. Sa bahay ni Aling Sofia, isang bagong uringang pamilya ang nabubuo. Si Damian ay nanatili, tinutupat ang kanyang pangakong hindi na muling iwanan ang kanyang anak. Isang hapon, nagising si Luna, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang nga mata ay malinaw na, punong pagiging musmos na matagal na nawala. Ang una niyang hinanap ay ang kanyang ina. Inay, mahina niyang tawag. Niyakap siya ng mahigpit ni Aling Sofia. Ang naluhan ng kagalakan ay malayang dumadaloy sa kanyang nga pisngi. Nang araw na iyon, sa tulong ni Elara, dahan-dahan nilang ipinaliwanag kay Luna ang katotohanan. Walang pahuhusga, walang pilitan, isang kwento lamang ng pag-ibig, sakripisyo at tadhana. Si Luna, sa kanyang payak na pangunawa, ay hindi nagpakitang ang galit o pakalito. Tumingin lamang siya kay Damian na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang nga mata ay puno ng hindi masambit na pagsisisi at pagmamahal. Lumapit si Luna sa kanya at sa isang kilos na naktunaw sa pusong lahat, hinawakan niya ang magaspang na kamay ng kanyang ama. Tatay, bulong niya. Iyon lang. At iyon ay sapat na. Sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, sa labas ng bahay, nausap sina Elara at Marco. Ano na ang susunod? Tanong ni Marco. Tumingin si Elara sa payapang baryo. Ang laban na ito ay tapos na. Ngunit ngayon, alam na natin na may iba pang laban na maaring dumating. Hindi na tayo maaring bumalik sa dati. Ngumiti siya. Marahil, oras na para gamitin natin ang ating nalalaman hindi lamang para magpagaling kundi para magbantay. Ang ideya ngang isang malit na klinika ay isinilang, isang lugar na hindi lamang para sa mga halamang gamot, kundi isang kanlungan para sa mga taong maaring mangailangan ng tulong laban sa mapanganib na hindi nakikita. Makalipas ang isang linggo, isang maliit na salusalo ang idinaos sa hardin ni na Aling Sofia. Ang hangin ay punong tawanan at naamoy ng nilulutong pagkain. Si Rico ay bumalik na sa kanyang dating sarili. Nakpapatawa sa lahat sa kanyang nga biro. Si Aling Sofia ay abala sa pagkain. Ang kanyang mukha ay masaya na sa wakas. Si Damian, na malinis na ngayon at maayos na ang pananamit, ay tinuturuan si Luna kung paano gumawang ang isang malit na korona mula sa mabulaklak na gumamela. Pinakmamasdan sila ni na Elara at Marco. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanila. Ang nasugat ay naroon pa rin, ngunit ang prosesong pahilom ay nagsimula na. Hinawakan ni Elara ang isang maliit na paso. Sa loob nito
Itinanim niya ang isang piraso ng ugat ng dilim. Isang maliit at bedang usbong ang nagsisimula ng sumibol mula rito. Isang simbolo ng bagong buhay, ng bagong simula. Ang mundo ay mas malaki at mas mapanganib kaysa sa kanilang inakala. Ngunit ngayon, alam na nila na hindi sila nag-isa. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa mga taong pinipiling manatili sa iyong tabi sa gitna ng kadiliman. Ang kasamaan ay natalo, ngunit natutunan nila na ang naanino ay nililihang liwanag. At ang kanilang tungkulin ngayon, bilang nga tagapagbantay ng San Isidro, ay ang panatilihing nag-aalap ang liwanag na iyon, gaano man katindi ang dilim na susubok na patayin ito.